Buenos dias, señoritas y señoritos. Today we will give you updates dito sa how former Senator Laila De Lima can help the ICC case. At this time, manggagaling po yung views from former Senator Antonio Trillanes na isa rin po sa mga tumutulong. Isa sa mga tumutulong sa EJK victims na estimated 30,000 po sila dyan sa International Criminal Court. Isa rin si Trillanes sa mga nag-file ng mga complaints dyan in behalf of the relatives of the victim. Ngayon po, dito sa programa ng Politico.com, dito po sa Politico Live ng kaibigan kong si Michael Fahatin at si Ina Andolong. And thank you guys and the staff of the Politico Scoop for allowing me to use this video. Dito rin Senator Trillanes discuss kung in what way makakatulong si Laila De Lima at ano pang pwede mga kaso i-file doon sa mga dyan sa mga Dutertes. Dito nga in effect, in summary, sinasabi niya na medyo buo na yung decision phase na or trial stage na yung ICC case at hindi na kailangan mag-file pa ng kaso dito in relation to EJK kasi dalawa pa lang man na-file. Yung kaso ni Kian De Los Santos at yung isa pa at nanalo tayo. And then sabi niya pwede mag-file ng murder charges. Lalo na doon. Kaya this will open up other avenues of charges. Di ba sabi ko sa inyo, sa bandang huli, mababaon talaga mga Duterte sa maulanan talaga sila ng mga kaso. Pwede pa sila, yung mga naging biktima dyan sa Davao, pwede pa sila kasuhan ng murder. At syempre, itong murder, non-bailable ito. So, non-bailable offense. So, pag file sa kanila at na-establish yung guilt nila, pwede sila arestuhin habang naghihiring yung kaso. At syempre, may mga reports rin sinabi na kasama rin si Sara Duterte dito at sila Bato de la Rosa at Bongo. So this is very crucial kung yung mga nabiktima nila will also go this route or will also take this move na sinasuggest or ina-advise ni Senator Trillanes. So let's watch the interview. Po yan sa Politico Scoop. Ako si Ina Andolong. Michael Fandi po, magandang umaga. Ang aga-aga po, nakaabang na kagad ang ating mga manonood ngayon. Sabi niya, good morning, ngayon ko na. Maintenance ko, Michael. Sabi ni Richard Elizar. Tapos sabi niya, Sir Michael, Miss Ina, what time ba? 9:15 Pilipinas time o Canada time? Kasi papasensya na po kayo, no? Lately, the whole week ata nagkakaproblema ako, particular. Okay, forward tayo. Pa rin daw, ito pa talaga, Michael. Sige, yan po ating mga ating pag-uusapan kasama ang ating nagbabalik na guest dito sa Politico, former Senator Antonio Trillanes. Good morning, sir. Good morning po, sir. Good morning, Miss Ina and Michael. Yan, nice, and we're happy that you're here to talk to us about these issues. We know you are very concerned with, alam namin binabantay mo itong mga issue. Umpisahan po natin itong pagkalaya ni former Senator Laila De Lima. Of course, we all know she deserves to take a break and to rest her mind, be more comfortable. Maliban po dyan, what else would you like to see from the former senator now that she is out at free? Well, after niyang magpahinga at mag-recharge, I hope lumabas na siya at ituwid na yung istorya talaga kung ano yung nangyari sa kanya. Kasi alam nyo, talagang dinimonize siya, no? Nung panahon ni Duterte, talagang ginawan siya ng mga kung ano-anong kwento. Binaboy yung kanyang pagkababae, pagkatao. So maraming mga Pilipinong ganun pa rin yung pinaniniwalaan, pero slowly namumulat sila na lahat pala ay gawa-gawa lang ni Duterte
And sana, yun na yun. Yun na yung kanyang ultimate redemption. Itong pag-file po ng kaso sa dating Pangulo, pinag-aaral na nga po ng kampo ni De Lima. Are there specific cases that you would like her to pursue? Ano po ba ang palagay ninyo, mga talagang dapat huwag kalimutan sakali man ituloy na po itong pagkaso po niya? Ang dapat dyan yung malicious persecution. Marami na nagpapasabi na magtitistigo. So, kinukulit na yan ng team nila Senator Laila. At ultimately, talagang lumalabas yung katotohanan. At kailangan malaman niya ng mga kababayan how they were deceived into thinking na nabudol-budol tayo kay Senator Laila ay totoo. So, yun. Malicious persecution, cyber libel, etc. etc. So yung mga social media influencers ni Duterte nagpakalat ng mga kasinungalingan rin yun, nasa alanganin, no? Sa natin. Palagi mo, sir, dapat din isama yun sa mga kasuhan, sir, yung mga social influencers na maaaring nagsakto po. Kasama po yun dapat sa kasuhan. So they issued libelous statements, no? So ngayon, pagka they will have to defend themselves kasi alam nyo, very obvious na kasinungalingan. Pero pinalat mo pa no? So you are party to that offense. And para magtanda itong mga taong ito. Ako, Sen, ang tanong ko po sa inyo, kasi marami po nag-float ngayon na, di ba, parang inaasahan ng iba, magkabilang kampo po. Yung unang kampo ang sabi, sa paglaya ni former Senator Laila De Lima, kasunod nito ay ICC. Ang ibang kampo naman sinasabi, mas mahihirapan daw po ang ICC dahil nagpapatunay ito, na binubutawi nga ito ng ibang senator na nababasa ko, napapatunay nito na gumugulong ang ating hustisya. So, hindi na kailangan ng ICC. Ano pong punto de vista nyo dyan, Sentry? Alam nyo, I don't know kung sinong mga abogadong na-vlog na natin yan. Iba kasi, yung mga abogado nagsasalita niyan na nahawaan na yung mga politiko rin, hindi naman nila alam yung sinasabi nila. Ang alam nila na sistema, na proseso, yung sa Pilipinas, yung ordinary criminal courts. Iba po ang sistema ng International Criminal Court. Pagka ang ICC, pumapasok lang yan, pagka unwilling and unable to prosecute yung local justice system. Okay, hindi sinasabing kung nag-work o hindi. Sa mga ordinary krimen, maaring nag-work, pag pinanghimasukan ng nasa administrasyon, hindi nag-work, so mga ganon, Pero in this case, ang pinag-uusapan yung EJK. Yung EJK, sino ba ang mastermind niyan? Alam ng lahat na ang mastermind niyan, si Duterte, siya yung nagsabi ng pulisiya at ginawa ito ng kapulisan. Ang inaantay ng ICC, bakit hindi nyo pinoprosecute si Duterte? So, unwilling ang justice system natin and unable. Bakit? Kasi sino ba namang prosecutor ang, remember, kasi sinasabi ng DOJ minsan, kailangan ng magsampa kayo ng kaso. Hindi. Merong motu proprio. Merong motu proprio case na pwede ang DOJ mismo. Nakita naman natin yung mga patayan sino ang doon? Sino ang salary nun? Libo-libo yan, hindi naman parang napeste lang yan. Bakit sasabihin kung hindi, PNP yung may kasalanan? Bakit ngayon wala namang patayan? Andiyan rin naman yung the same PNP kasi polisiya yon. So ang sinasabi ng dito, hindi iniimbestigahan ng Pilipinas yung mga mastermind. So yan yung unwilling and unable. So yung complementarity rule ng ICC. So hindi na satisfy yon.
ay nasatisfy yun kasi nga hindi inimbestigahan dito. Ngayon, intindihin din natin yung piskal. Sino ba naman ang daming ang pinapatay? Correct. Ikaw ba mag-iimbestiga ka? Hindi yon, matatakot yun. Piskal, yung judge, kung sino-sino pa kasi ando doon yung threat. Kaya unwilling and unable, kaya kailangan natin lumabas. Yun po yun. Yes ko po, yun, former Senator Trillanes, yung sinasabi niyo, no? Yun yung panahon po nang nakaupo pa si former President Duterte. Yun po, no? Ngayon po, nag-step down na siya. Do you think that will change or isang maaring question, yung isinampa po bang kaso sa ICC, pwede po bang magkaroon ng local counterpart naman? Di isang pa po ngayon, kasi dati may immunity from prosecution and all, baka ganun po iniisip. Pangalawa, baka na-impluensya, noon naman, yun yung mga sinasabi. Pero sa ngayon po, aside from the ICC to take its course, no, habang wala pa, dahil sabi nyo nga, no, hindi inimbestigahan yung EJK, well and good po, tama po yung punto nyo dahil iba po yung kaso ni former Senator Laila de Lima dun sa EJK na sinasabi niya unwilling and unable. Pero sa ngayon po, do you suggest even that it's high time also that the basis of the cases filed in the ICC should also be filed in the local courts po in the Philippines po? Total, iba na rin naman po ang Pangulo. Diba? Ganun po. Okay. Well, sino nga magpo-prosecute? Yan, dapat DOJ na. O ngayon, kung gusto nilang may mag-file dyan, sige, subukan nyo. No? Pero, kung ako dito sa Marcos administration, why would I wait? Kumbaga, why do I need that headache? No? Political circus yan, political crisis yan. So yan yun. No? Ngayon, again, ulitin ko lang, yung sinasabi ng ICC is hindi ito indictment ng ating justice system kung nag-work o hindi. Nag-work siya in general, pero in this particular case, unwilling and unable ang justice system to prosecute yung mga masterminds. Marami din sila. They are so powerful, they can influence the justice system at every turn. They can intimidate, harass, kill even those investigators. So yun ang sistema. Kaya whether lagpas na sila, wala nang sa termino nila, pero ngayon they can still do that. No? Kaya yun din pa rin ang sitwasyon natin na more than 1 year na wala sa pwesto si Duterte, hindi pa rin naman iniimbestigahan. Yun po yun. Follow up ko po doon, aside from sa maaring isampa ni former Senator Laila de Lima, doon sa kaso po niya, no, na yung sinasabi niyo nga na talagang malicious persecution. Malicious persecution. Siya po yung dating DOJ Secretary din at siya yung dating nag-imbestiga ng mga EJK sa Davao. The reason why nagalit po sa kanya siguro si former President Duterte, no? Maaari po bang siya rin ang mag-head o mag-pasimuno ng kaso? Kasi marami na siyang alam doon sa EJK at siya po yung talagang nag-imbestiga doon dati. Pwede po bang sa kanya manggaling yung local filing nito kung hindi po unwilling and unable po ang ating present government o present administration, former Senator? Well, i-correct ko lang, no? It's malicious prosecution. No? Malicious prosecution. Okay. Ngayon, yung kay Senator Laila, bakit pa niya gagawin yon? Patapos, na ito magsisimula na yung hearing ng ICC. Kung magpa-file ka rito, di knock to zero mo na. Yan, tama. Doon na di ba? Tapos, doon, makakasigurado ka pa na free from influence, no? Yung mga yun, hindi patatakot ng mga paninindak ni Duterte yun. Tapos, malayo din yung Davao Death Squad niya doon. Dito, andiyan sila di ba? So, pabor na pabor talaga sa ating bansa na litisin yung kaso ni Duterte doon sa The Hague, sa ICC. Categorically, Prof. Sen, ang sinasabi nyo, let us allow na lang itong ICC to proceed. Kasi sabi nyo nga, para magkaalaman na rin. At para po magkaroon na ng, kumbaga, investigasyon, matuloy ang kaso, at magkaalaman na rin po, sir. Yes, yun po ang ating panawagan, simulan sa pool, na payagan ng pumasok dito yung ICC na mag-imbestiga sila. Then eventually, kung kailangan damputin niya itong si Duterte at yung mga kasama niya, di damputin na nila.
Yun. Ganun talaga. Pagka nagkasala ka, gumawa ka ng krimen, kailangan mong managot. Ganun lang po kasimple yan. How are you seeing the actions of the administration na tungkol dito po sa ICC? Initially, they said early on in the term, hindi rin po sila makikipag-coordinate o cooperate sa ICC. And now, parang nagbago ng konti. Ano po ang basa ninyo sa galawan ng administrasyon tungkol dito sa pagpasok talaga ng ICC? Where are they heading towards? Well, very encouraging yung mga senyales na binibigay nila. At ultimately, with enough pressure from different sectors of society na naghahanap ng hustisya and accountability. Tayo yun, mag-pressure. Bibigay din at papapasukin din yung ICC. Yun lang ay yung aking tansya. And it helps na nagkahiwalay na, no? Yung magkabilang kampo na dating magkaalyansa sila. Yun, that situation helps as well. But I think by and large, si President Marcos sees the wisdom of the ICC. Remember, nung nasa Senate, sabay kami noon, we signed it together. He signed it, yung Rome Statute. Kaya back then, alam niya yung wisdom nun, and I believe he still does. It doesn't mean na babalik yung Pilipinas sa ICC, sa Rome Statute, pero ngayon, yung time na miyembro tayo from 2011 to 2019, meron jurisdiction yung ICC at napatibay na yan ng desisyon ng Korte Suprema 15-0 na may jurisdiction yung ICC dito sa ating bansa. Noong panahon na yun. So, may clarification lang ako. Related po dun sa tanong ni Michael kanina. Sabi ni Michael, so, if it were up to you, papasukin syempre po ang ICC. Just to modify that question, are you also saying na iwan nyo na yan sa ICC? Kasi, what if meron pong mag-file ng kaso nga in relation to EJK in our local courts? Will that, do you think, delay at the very least or stop the ICC from investigating? Kasi, kumbaga, naunahan may local courts, let's see what happens first. Ganun po ba mangyayari yun kung may mag-file dito? I think lagpas na yun yung panahon na yun. No? Ngayon kasi parang dilatory tactics na lang yon to delay. Ginawa na nila yon. In fact, nung panahon ni Duterte, itong si Guevara noon, sila kunyari, investigate sila. So hinunto ng ICC yon, no? Na-delay yung investigation because of that. Yung pala walang ginawa, no? Kaya ni-resume yung ICC. Ngayon yung investigation, tapos noon nag-request sila ng suspension, ng investigation kasi pending appeal. Maraming mga estilong ginawa to delay, pero lahat yun tapos na. Ngayon, I believe finishing touches na lang yung ICC. Yan, very good. Good news. Bago mag-i-issue ng warrant, probably in the next few months. So yun, bakit pa? At sabi ko nga, kung sino yung magpa-file yan, mag-iimbestiga yan, mamimiligro, no, sa kanilang buhay, iba yan. Pero it doesn't mean hindi pwedeng kasuhan si Duterte ng mga murder cases. Separate. Kasi iba yung, kunyari, yung mga krimen na ginawa niya sa Davao, siya mismo nag-utos directly, within the prescription period pa yun. So, pwede siyang kasuhan ng murder. Iba yung EJK nung presidente siya at nung mayor siya. At iba rin yung mga specific murder cases. Okay. Klarong-klaro yung guys, ha? Isa, pwede siya kasuhan ng murder. Ang dami natin nakuha ang informasyon, no? From balik natin yung dito sa akin. Yung focus ng camera. Pwede siya kasuhan ng murder charges. Dagdag pa yan sa mga kaso niya. Malapit na ma-resolve. Hearing stage na yung sabi ko sa inyo, may kasama si Trillanes
sa mga group nire-represent itong mga complainant sa ICC. So, months na lang ma-issue na yung warrant of arrest. And then malakas ang kaso natin kasi hanggang ngayon walang ginagawa yung gobyerno, unwilling and unable, dalawa yun minsan may willingness ka pero unable, wala kang kakayahan. Pero dito sa Marcos government and first sa Duterte government, both unwilling and unable, kaya justified talaga yung pagpasok ng ICC. And then dahil mas maganda doon sa ICC ito i-try at i-prosecute at i-try dahil out of reach sila ng influence at pressure ng mga DDS, ng mga Davao Death Squad or mga pera ng mga Duterte o influensya or power ng mga Duterte. So there you have it. Hindi, sa tingin ko hindi na tayo kailangan dagdagan pa ng marami because Senator Trillanes na may expertise dyan because he's part of the group helping the complainants said it himself. So maganda pong update yan. And this is a good news for all of us. Please share this to friends and relatives, lalo na doon pumafalo sa ICC case in behalf or in the quest for justice sa 30,000 victims ng anti-drug war, deadly anti-drug war ng former administration. So please don't forget to share this blog to those na pati yun nagdududa pa rin whether malakas ang kaso natin sa ICC. Thank you very much for watching. Don't forget to tell them to subscribe to the Vlogcaster Armadin YouTube channel and see you in my next vlog.